Okay lang yon kasi hindi naman ako gaanong mahilig sa pakikipag-akbakan. Isang araw nabigla ako nang maagang umuwi ang asawa ko. Napansin ko na malungkot ang mukha niya. Han, bakit malungkot ka? Walang problema yon, Han. Sanay naman tayo sa pagkababaero ng kapatid mo, sabi ko. Maski babaero yon, ubod naman ang bait, sabi ng asawa ko. Nagsimula na kami mag-impake. Ipinagbili namin ang TV sa kapitbahay namin para may konting dala kaming pera. Palibhasa konti lang ang gamit namin, kaya madali kaming natapos. Tumawag ng taxi si James para makapunta na kami sa bahay ng kapatid niya. 5 PM kami dumating sa bahay ni John. Malaki ang bahay nila. Palibhasa malaki ang sweldo ng asawa niya. Hindi gaano maganda ang asawa niya. Kaya lang ay pinakasalan niya para hindi na siya magtrabaho. Nag-doorbell ang asawa ko. May lumabas na babae na parang nasa 18 lamang ang edad. Lumapit sa amin. Nandyan ba si John? Tanong ng asawa ko sa babae. Sino po sila? Ang tanong ng babae. Si James, kapatid niya. Sagot ng asawa ko. Ay, kayo pala kuya. Kanina pa po kayo inaantay ni John, sabi ng babae. Sabay bukas sa gate. Nasaan ba si John? Tanong ni James. Nagluluto ng ulam at pulutan nyo daw mamaya. Sagot naman ng babae. Isang magandang katagayan ni John ay napakagaling magluto. Ang ibang mga babae ay nadadala niya sa kanyang luto. Pumasok na kami sa bahay ni John. Sinalubong niya kami. Ang tagal niyo, tol. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hinihintay ka namin ni Johnny, tol. Bati ni John. Sinong Johnny, tol? Tanong ng asawa ko. Si Johnny Walker. Hahaha. Matagal na tayo hindi nagiinuman, tol. Bakit nagsama ka ba ng maid? Hahaha. Biro ni John. Maswerte si James kasi maganda ang maid niya. Hahaha. Pabiro ko rin sagot. Ivy, pakihanda na ang lamesa para makakain na tayo. At para maaga kami magsimula, James. Utos ni John sa babae. Tol, sino yung babae? Tanong ng asawa ko. Si Ivy. Nakuha ko kagabi. Akalain mo 18 lang ang edad niya. Sagot ni John. Baka madali ka dyan. Ang biro ko naman. Kailan ba naman ako nasabit? Wais yata ito. Hahaha. Hindi ko muna pinauwi para may makatulong ako sa pagluluto kanina.
Sagot ni Jan. Bakit kasi hindi ka na lang kumuha ng katulong? Total malaki naman pala ang padala sa iyo ng asawa mo. Tanong ni James. Mahirap na tol. Baka magsumboy kay Esme. Patay sustento ko niyan. Hahaha, sagot ni Jan. Huwag kang maglala. Habang nandito kami, tutulungan kita sa mga gawaing bahay. Sabi ko kay Jan. Naku, hindi ako papayag niyan. Bisita ko kayo basta usapan natin na hindi kayo magsusumbong sa misis ko. Sagot ni Jan. Walang problema tol. Sagot ni James. Nakahanda ng lamesa. Kain na tayo. Tawag ni Ivy. Pumunta kami sa lamesa. Nagluto si Jan ng adobong baboy at fried chicken. Sa bahay namin, paminsan-minsan lang kami nagkakaulam ng karne. Kaya, napadami ang kain ko. Napansin ko si Jan na sinusubuan si Ivy. Napakagaling talaga mangbola ng bayaw ko. Pagkatapos namin kumain, nagsimula nang magligpit si Ivy. Tulungan na kita Ivy, alo ko sa kanya. Wag na po ate, baka magalit si Jan, sagot niya. Bakit naman siya magalit, tanong ko. Bisita po kasi kayo kayo ate, sagot ni Ivy. Ivy, pagkatapos po yan, pakilabas ang alak at dalhan mo na rin kami ng baso at ice. Utos ni Jan. Okay, sandali lang ha, sagot ni Ivy. Umupo ako sa tabi ng asawa ko. Kwentuhan at biruhan. Nang dumating na si Ivy ng dalang alak at baso, tumayo si Jan at pumunta sa kusina. Narinig namin na parang may niluluto siya. Pagbalik niya, may dala na siyang pulutan. Chicharon bulaklak. Nagsimula na sila mag-iinuman. Ivy, kumuha ka ng San Mig Light sa ref para sa inyong dalawa ni Ana. Utos ni Jan. Okay, ate, inuman na rin tayo, sabi ni Ivy. O ba, matagal na akong hindi nakakainom, sagot ko. Tol, salamat at pumayag ka. Andumito muna kami, sabi ng asawa ko. Tol naman, kapatid kita kaya okay lang na dito kayo. At isa pa, minsan malungkot dito kapag ako lang mag-isa dito. Sagot naman ni Jan. Masaya ang inuman namin. Palabiro si Jan, masayang kausap. Nung malapit na maubos ang alak, nagyaya na ang asawa ko na matulog. Matulog na kami kasi lasing na siya. Inalalayan ko siya papunta sa kwarto. Nahiga siya sa kama at natulog. Ako pa ang naghuhubad ng damit niya. Nahiga ako sa tabi niya. Nagising ako kasi kailangan kong pumunta sa banyo. Naparami ang beer na inom ko. Paglabas ko sa banyo, may narinig akong umol ng lalaki. Sa kwarto ni Jan galing ang kakaibang sound na naririnig ko. Pinuntahan ko. Nakabukas ang pinto sa kwarto niya. Sumilip ako sa loob. Nakita kong nakatayo si Jan at walang suot na damit sa harap ni Ivy. Si Ivy naman ay may ginagawa sa harapan ni Jan. Nagulat ako sa aking nakikita. Kakaiba ang haba at taba ng bagay na yun. Hawak niya ang ulo ni Ivy, habang si Ivy naman ay nakasubo sa isang bagay na yun. Naramdaman kong biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Para akong nilagnat sa aking napapanood. Hindi ko namalayan. Ang kamay ko na napunta na pala sa isang bagay na nasa harap ko. At parang nararamdaman ko na umaambon na doon sa gitna ng aking katawan. Kitang-kita sa mukha na Ivy ang kakaibang pakiramdam. Lalo na't sarap na sarap sila sa kanilang ginagawa. Grabe ang nakikita ko na ginagawa nila Ivy. Habang pinapanood ko sila, nabukas ang pinto.
ay patuloy naman ang ginagawa ko pag bumilagro sa aking katawan. At walang ano-ano sa sarap na aking nadadama ay bigla nang pumutok ang bulkan. Dali-dali kong tinaas ang aking saplot pambaba at marahan akong bumalik sa aming kwarto ng aking asawa. Pag-alaman ko na unang pakikipagbakbakan lamang yun ni Ivy kay James, kaya't nakaramdam ito ng sakit sa unang pakikipagbakbakan at parang pinamaga ang bagay na yun. Mabi ako sa aking asawa at nakatulog na. Kinaumagahan, maaga akong gumising para tumulong sa pagluluto ng almusal. Paglabas ko kwarto ay nakita ko si Jan na naghahanda na ng almusal. "Good morning. Nasaan si James?" tanong ni Jan. "Naliligo pa. Maghahanap daw siya ng trabaho mamaya." Ito ang sagot ko. "Tanggapin mo ito, Ana. Konting tulong lang. Alam ko kasi hindi tatanggapin ni James ito. Mataas ang pride nun." Sabi ni Jan sabay abot ng 2,000. "Salamat Jan ha. Makakabayad din kami sa iyo balang araw." Ito ang sabi ko. "Huwag mo nang isipin yun. Medyo swerte lang ako," sagot niya. Kaya pala maraming magkakagusto kay Jan kasi sobrang bait niya. Lumabas na si James sa kwarto. Nakabihis na. Sabay kami tatlong nag-almusal. Pagkatapos kumain, nagpaalam na asawa ko na aalis na siya. Nung nakaalis na si James, nagkwentuhan kami ni Jan. "Nasaan na si Ivy?" tanong ko. "Pinauwi ko na. Nagsawa na ako." "Ha ha ha," ang sagot ni Jan. "Kawawa naman yung dalaga. At ikaw pa ang nakauna. Gusto ko sana bawiin ang sinabi ko, pero huli na." "Teka, paano mo nalaman akong nakauna? Nakikinig ka kagabi sa amin no?" sabi ni Jan. "Sira, obvious naman na bata pa yun at parang sobrang in love sa iyo." Palusot ko. "Kasalanan ko ba kung naging gwapo ako?" "Ha ha ha." Pabirong sagot niya. Nagkatawanan kami. Nagpaalam siya na maliligo siya. Pumasok siya sa kwarto niya at ako naman naglinis ng sala. Habang naglinis ako, may nakita akong tibak sa ilalim ng sopa. Hawak-hawak ko yung tibak nang biglang lumabas si Jan sa kwarto na nakashort lang. Grabe ang katawan niya. Machong macho.